Mula northern part, biyahe naman tayo pababa ng southern tip ng Mindanao. Sa panimula pa lang ng ating panibago na namang mahaba ang biyahe, atin ding madadaanan ang napakasinig na probinsya ng Bukidnon. May nakita kami nagtitinda sweet corn, bili tayo. Kung merong binagol ang Summer Leyte, dito, binaki. No, pause na ako. Nataon na pagdaan namin dito sa Bituka Manok ng Mindanao, namit namin yung mga taga DPWH at madalas kami mapagkamalan na ng DPWH yung mga kulay sa akin namin. At dahil ito din ang napili naming daan papuntang Jensan ay ating ding madadaanan ang lungsod ng Davao. At ang kalsada na inyong nakikita ay ang Davao City Coastal Road. At dahil hindi pa ito ang Davao episode ay diretso pa rin ang ating biyahe. At ito ang ating episode ngayon. Ay nako, sirang-sira ang diet namin dito sa Jensan. Una pa nga, Postponed na naman ang diet. tayo ngayon ay nasa General Santos City, the Philippines. Sa ating daan papunta sa southern tip ng Mindanao, ito ang pinakandulong bahagi sa katimugang bahagi ng mainland Mindanao ay ating madadaanan ang tinaguriang the Cocoa Queen of the South, Glam. Kung babiyahe ng ganito kalalayo, dapat talaga meron kayong baong rudo o gasolina kung sa kenyo. Dito sa bahaging ito ay kailangan maglag ka pag na dito ka sa point na ito kasi talagang mukhang mahigpit ang security at kinukuha nila yung plaka ng sasakyan namin. Hinarang tayo, ganun ka higpit pala pumasok dito sa area na ito ng Mindanao. Oh, ang nakikita nyo ngayon ay ang pinakang dulong bahagi na ng mainland Mindanao sa bandang south na bahagi na ng Davao Occidental. Next naman, hashtag travel goals, di ba? At ito ang aming archipelago, Travel Goals. Good morning dito sa Cagayan de Oro. Maglilipat lang ako ng files sa laptop bago tayo dumiretso ng Bukidnon. Coffee din pati muna. Dito sa Cagayan de Oro, para lang tayo nasa Kamaynilaan. Maraming sasakyan, abalang lungsod, matraffic. Ang saya ng atmosphere dito. Talagang hindi ka maboboard kung halimbawa ikaw ay city guy. Ka. Tingnan nyo naman ganda ng kalsada talaga dito. Dito sa mga lugar na ito, masarap pag-drive. Welcome. Yan yung pinaka-welcome niya dito sa Bukidnon. Yung nasa triangle na yan. Welcome, Bukidnon. Wow, 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 Mindanao. Wow, 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 Mindanao. Wow, 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 Mindanao. Wow, Mindanao!
Mindanao. Yan ang title ng ating kanta ngayon. At ang inyong nakikita na napakalawak na taniman ng pinya na yan ay ang Del Monte Plantation dito sa Bukidnon. Kaya join po ulit kayo sa aming biyahe at i-enjoy ang scenery at the comfort of your own comfort zone. At dahil change location na naman tayo dito sa Mindanao, ay ang aming pagbati ng good morning, good afternoon, good evening sa mang sulok ng mundo na may nanonood itong aming video. Andito tayo ngayon sa Bukidnon, ang summer capital of the South. Halina't sumabay sa buhay dito sa Mindanao. Wow! 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 Mindanao! Wow! 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 Mindanao! Ganda ng Pilipinas. Galing ng Pilipino. Lahat ng hinahanap mo ay matatagpuan rito. Wow! Halina, halika, halina't mamasyal. Halina, halika, halina't magsaya. Ang specialty dito nila, pinaki. Pero may nakita kami nagtitinda sweet corn. Bili tayo. Okay. Ah, 100, 5 piraso na sweet corn dito sa Bukidnon. Ah. Salamat. Tapos dito sa kabilang tindahan, meron dito no, minahan maraming binaki. Hi! Welcome to the vlog of Sir! Hi, Sir! Ay, palit na magpuan, mais! Ito na yung binaki, ngayon pala makikita sa kanya to. Sarap ang binaki! Binaki at sweet corn. Ito, giniling na mais, binaki dito sa Bukidnon. Kung merong binagol ang summer late dito, binaki. Parang may margarine, parang ganon. Ano yun, Sir? Parang giniling na sweet corn ba? Tapos may margarine. May margarine, may lasang margarine. Giniling yung mais, dinurog, tapos nagka margarine. Tapos binalot sa balat din na mais. Balat na mais ka, no? Balat na mais ka, no? Hindi siya masyado matamis, ha? Sarap! Pagdaan namin dito sa Bituka Manok ng Mindanao, namit namin yung mga taga DPWH at madalas kami mapagkamalan na ng DPWH yung mga kulay sa akin namin. Ang mga taga DPWH kasama namin dito. Napagayundaan namin dito. Bukas daw ang pinakang inauguration nila dito. Ano po kami? Talinon po kami. Ingat kayo sa biyahe mo! Tapos po, ingat! Baka God bless sa kabit. Salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Share the love sa kabataan, share the love sa kalikasan. Tara na tumulong tayong baguhin ang mundo. Share the love, Luzon, Visayas. Share the love, Andito na kami sa bahagi ng highway galing Bukidnon na may tigel ang sign na nasa papasok ka na ng Davao City. Share the love, ibahagi mo. Let's change the world together, make million lives much better. Share the love, ipakita mo. Share the love, ibahagi mo. Let's spread the love to everyone. Kapamilya, share the love.
2 kilong mangustin, 40 pesos dito sa Davao. Naalala ko yung mga moment na to na nasa Sulo ko eh. Bihira ako kumain ito pagka yung lugar mura sa kanila, sa ako nabili. Sariwa. Sarap. Sarap. Sariwa, oh. Green mangustin. Hindi pa ako nakakatikim nito. First time ko titingin ng ganitong kulay. Ang nakikita nyo ngayon daan ay ang Davao City Coastal Road. At ito ay nang punta namin nung nakaraan ay hindi pa siya tapos. Kaya ngayon lang namin ito nadaanan at nakita ng personal. At yung nakikita nyo na mataas sa bundok na yan, yung natatakpan na ulap, ayan na ang Mount Apo. At dito rin sa bahaging ito ng Davao, makikita ang kabi-kabilang tindahan ng mga surplus, yung mga sumisikat ngayon ng mga Suzuki minivan at saka yung mga truck na imported galing Japan. Nandito tayo ngayon sa crossing papasok ng Digos City at dadaanan natin ang Digos para may pakita din sa inyo kung anong view ng Digos. Dito sa Mindanao, maraming mga cool na pangalan na mga gasolinahan. Kagaya nun, ang pangalan, Sea Oil. Takam na sa sabaw, gusto ko magsabaw ngayon. Doon tayo diretso. Pagkadating natin dito sa Gensan, kakain agad tayo na talagang kanilang specialty dito, tuna. Kaya matapos ang medyo matagal na paghihintay ay nakakuha na kami ng table namin dito. Yan. Order na. Ano kaya? Pupunuin ba natin ang mesa? At wala na. Hindi ba masapit ko na walang kanin, kaya magkakanin tayo. Pero siguro, pamarami tayo matikman, konti lang kanin natin. So kaya orderin natin. Ate, yung hindi pa hilaw ang tawag doon? Sashimi. Order tayo sashimi, hindi pa nakakatimot ko na sashimi. Tapos,
Isang tuna sa sinigang. Ah, to sugba. Inihaw yung sugba, no? Opo, inihaw po. Yung inihaw. Ano yung specialty dito? Tuna belly po, sir. Tuna belly. 1 Ito? kilo. Ayan. 1/2 kilo, 350. Opo. Gano'ng kalaki yung 1/2 kilo? Good for 3, sir. Good for 3. So ano tayo? Kalating kilo, 1/2, 350. Okay na tayo. Belly. May isa. Tapos ano yung isa? Yung napanood ko na, no? Yung parang troso na tuna. Yung bilog siya. Blue marlin, sir, pero not available. Not available. Okay. So malaki tuna meron tayo. Tapos yung panga ng tuna. Ano yun? Panga po, ito po panga. Yung 300 half kilo. panga ng tuna, inihaw din, no? Kinilaw. Ano ba luto ng tuna? Lahat inihaw? Inihaw po, sir. May sabaw. Deep fried. Tuna, belly, tinola, sinigang. Sinigang sa miso, naman? Meron sa miso? Ay, opo, meron po. Meron din. Gusto mo yung panga, inihaw na rin? O gusto mo magsabaw? Sige, yung panga, isang panga na iyan natin, sinigang sa miso, no? Yung sinigang sa miso, ganun din? Ano, sir? Belly, yung panga, buto kasi. Belly, panga eh. Nakakanya ko na yung panga na, no? Sige. So, order tayo ng mga ano natin. Kung ano mamaisip natin dito. Mamaya, tingnan nyo kung anong datating sa lamesa namin. Dito habang naghihintay kami at pagkain namin, para kami may live show dito. May naghihiwa ng isang malaking tuna dito sa tabi ko. Nakikita ko lang dati sa internet yan. Ay nakita na ako ng nakangiting stingray. Yan yung sinigang sa miso. Habang naghihintay, tubig muna tayo. Tingnan nyo ha. Ang serve dito, ang specialty ay seafood, isda. Pero ang baso, hindi malansa, mabango. Masela na ako sa ganito. Approve sa akin ito kayo na ito. Yan o. Yung mga pagkain natin ngayon, masarap yan. May kalamansi. Saka haluan natin toyo. Tapos may nag-request na ako. Maraming sili kasi alam niyo naman, talagang hindi pwede wala sili. Kailangan pati marami at ninunguya ko yan. Ito na po, sir. Tuna panga. Yan. Ito na yung tuna belly. Tuna belly. Dami natin order ha. Puno na lang meso natin. Ito? Yan ang tuna head. Sinigang sa miso, sir. Yan. Tuna head, sinigang sa miso. Dami natin pagkain. One cares about yesterday. My favorite holiday. It means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget. Halos mapuno na yung lamesa natin. At may paparating pa ilan pa? Dalawa? Tatlo? Isa? Okay, simulan natin dito. Tigisa kami ni Nikki, oh. Walang serving spoon. Ubusin namin to. Tingnan mo to. Sinigang na ulo ng tuna. Sa mga ganitong pagkain, parang ganito mag-welcome ang Jensen. Luya. Tapos sili.
tuna sashimi. Sausaw lang sa kikuman na merong ano, wasabi. Oh! Tago sa ilong. Pero masarap siya, hindi siya malansa ha. Nung nandun pa, panitiri ako. Pero gusto kasi subukan, dami na order eh. Hindi siya malansa, masarap. Kaya pa tayo siya pa. Sarap! Hindi tayo mo, masarap doon. Hindi siya malansa. Tapos to, kuha tayo itong ano, tuna belly. Sinugba. Sinugba tawag dito, no? Sinugba, parang gano'n. Ang yun yata tawag sa inihaw dito. Sausaw natin sa toyo na maraming sili. Sama natin sili. Masarap na subo. Tuna belly na may sili. Wait. Masarap, may rice. Tapos, meron tayo ito, malaki ha. Baka maliit sa tingin sa camera, pero malaki siya ha. Ano? Dito tayo ngayon. Tuna panga. Inihaw. Dito tayo. Ay nako. Sirang-sira ang diet namin dito sa Jensen. Tuna. Napanga, sausulit natin sa ano, tomi chili. Masarap na subo na may kanin. Chili. Tuna panga. Sinabawang tuna. One of the best food trip ko dito sa Mindanao. Mata? Mata nga ba to? Parang. Oh. Nawawala sakit na lamon ako dito, kakaboses ako ah. Hindi pa tatapos siya, mayroon pa tayo. Tuna sisig. May dadating pa ba? Wala na. Kala ko marami, meron pa eh. Meron pa sana kung available yung isa. Wala na. Buti naman. Tuna sisig. Hindi ko na haluin yung ano, itlog para mas malasahan natin. Mainit. Subukan natin ang kanin. Very, very masarap.
mata ng tuna. Fresh na fresh dito sa Jensan. Eyeball. Akalain mo yun, sa dinami-dami ng order namin, ubus lahat. Nandito naman kami sa ganitong pakiramdam. Yung mas mabuti pa, hindi ka na lang kumain. Sumama lang na naman ang pakiramdam. Okay, pagkatapos namin kumain, bayaran. At yung bill namin, do sa dami na kinain namin ay, hindi magkano? 1,410. Ganon kamura dito Jensan ng tuna. At dyan natatapos ang aming masarap na araw dito sa General Santos City. Bukas, bahala na kung ano naman ang activity natin, kung anong gagawin, kung magpo-food trip pa, kung mayroon tayong pupuntahan. Good night! When there's nothing left to say, well, the good time is over. Tingnan natin kung ano meron dito sa Balut Park. Mukhang napaka-reliable nung source ni Ricky. Sayang lang, wala akong natatimingan dito na nagtitinda ng balut. At kung meron, ay kakain tayo ng balut dito. At nang masabi natin na nakakain tayo ng balut dito sa Balut Park, dito sa General Santos City. Tayo ngayon ay nasa General Santos City, the Philippines. Way down, oh, I can feel it. Okay, wala dito. You let it out, make me a believer. How many lies do we have to hide when two arms don't make it right? How many times can I say goodbye till I get through to you? When time is running out and the dream is over. Nako, inuulan na tayo. Ano kaya dadatnan natin sa Glan? May nabasa kami dito, Glan Sabol Route. Siguro ito ang daan papunta sa Glan. At matapos ang nasa 2 hours drive mula General Santos City ay narating na rin namin ang Gumasa Beach dito sa Glan. Nakakapa-hashtag ang Glanda dito. Pero meron pa tayo mas malayo pang pupuntahan. Siguro abutin pa tayo nasa 2 oras na biyahe, ang southern tip ng Mindanao. Paiba na ng paiba ang itsura ng paligid. Iba na ang datingan ng mga kalsada dito. Panibagong lugar, panibagong sulok ng Pilipinas na ating napuntahan. Kakaiba ang vibe dito. Pag kayo babiyahe ng ganito kalalayo, dapat talaga meron kayong baong rudo o gasolina kung sa kanyo. Kasi kagaya nito, parang wala ng gasolina dito sa area. Kung meron man mga bote-bote,
at mataas yung presyo. Pero kami may baon, dalawa. Ay, tatlo pala, meron pa isa doon na crudo. So ngayon, magsasalin lang ako ng crudo, tapos diretso tayo sa biyahe kasi baba na sa gauge, yung gauge nung ano namin, yung crudo. Malapit na ito tumirik, tansyado ko na. Pati na panalin mo, Coke, ha? Kaya tayo mapagkama ng sponsor eh. Ganda ng ambience dito. Kakaibang lugar na naman ito pinupuntahan namin. Minutes na lang, 1.7 kilometer nandun na tayo. At dito sa bahaging ito, napansin ko, hindi naglalalayo ha, sunod-sunod ang mga checkpoint dito. Dito sa bahaging ito ay kailangan mag-lag ka pag na dito ka sa point na ito, kasi talaga mukhang mahigpit ang security at kinukuha nila yung plaka ng sasakyan namin para sa lag daw. At yan, malapit na tayo, pero yan, inarang tayo. Ganon ka higpit pala pumasok dito sa area na ito ng Mindanao. Thank you po. Okay, salamat. Aba, po, babalik din po, maya-maya lang. Salamat po. Yan mo, papasok ka lang dito, haharangin ka para mag-lag at mukhang mahigpit dito sa area na ito ng Mindanao. At ito ay Davao Occidental, no? Yung entrada ng malayo-layo doon sa boundary, pero parang ito na ang pinaka-entrada talaga ng Davao Occidental at parang iba na rin ang itsura ng paligid dito. Ang ganda ng ilog sa gilid, oh. Dami naliligo. Ibang ambience. Ilog na maraming maraming puno ng nyug. Ay, dito tayo punta. Punta tayo dito. Kitayo. Wah, off-road dito ah. Off-road to ah. Kuha natin si Nikki para makita nyo. Baba ako saglit para makita nyo ang ambience dito. Oh. Ito. Hindi pala off-road. Hindi pala off-road. Yan, oh. Ganda ang paligid dito. Hindi pala off-road. Sementado pero medyo magaspang. At yan, oh. Ganyan yung itsura highway, entrada. Pag dito kayo. At dito punta sa unahan para kukuha na natin yung paganda ni Nikki ng yung maarting style, yung pa-effort ba. Oh. Yan ang mga style. Kaya tayo. At kahit hapon na, mainit pa rin. Baka mapaus naman tayo ay lamig din sa loob. Yung mga ganitong ambience, para naaalala ko nung nandun kami sa Sulu. Yun ang mga lugar na nakikita ko na pwede ko ihalin tulad dito. Yung mga nga ba yun? Sa may parang Sulu, kung di nagkakamali, yung mga pinasok namin na yun, ganun ang itsura ng paligid dito. Parang ganun ang ambience. Ay, nasaan na tayo? Batis na ito nakikita ko ah. Sa paligid. May kubo, may batis ba tawag eh? Parang ilog na yan ganun. Okay, parang creek, parang ilog na paligid na natural looking. Apa? Saan ba tayo nagpapapasok? Nikki ba kung saan tayo nagsusuot? Ay, sinerch ko lang. Ay, sabi ko gusto ko makarating eh. Okay. Road na. Aba? Okay tayo. Aba, ay malalim. Hindi kaya. Aba? Off-road to ah. Malalim ba? Malalim. Baka masira ang gulong di. Hawak mo. Hindi ko kakayanin yan.
Putol! Hindi, Niki, kaya. Ha? Ay, baka tayo hindi makahon. Yan bro na napapuntahin mo. Kaya mo to. Aba, mahirap to ha. Baka tayo hindi makaabot. At hindi na namin idediretso sa dulo. At malalim yung yung hukay dito, yung kaduksong ng kalsada na off-road. At tayo naman na hindi totoong 4x4, looks lang. At ito, ipakikita ko ngayon sa inyo kung ano yung itsura ng pinakandulong bahagi sa southern part ng Mindanao. Ang bansa na tinutumbok na niyan ay ang bansang Indonesia. Now let's ride high expectations. Great winds are blowing when we go out to catch the waves, to catch the waves. Let it carry you, carry you. 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 Salamat po. Thank you, sir. Expectations, great winds are blowing when we go out to catch the waves. Sa susunod na episode, muli namin babalikan ang lungsod ng Marawi. Muli namin bibisitahin ang pinakang naging main battle area nung panahon ng digmaan dito, ang pinakang ground zero nung Marawi Siege. Muli din ulit kaming kakain ng mga pagkain Maranao, pero sa pagkakataong to, dito na mismo sa lugar ng ating mga kababayang Maranao. Chicken piaparan. Tatak Maranao. But wait, bago pa makarating dyan, meron pa tayong mga dadaanan. Love the Philippines? It's more fun in the Philippines. Andito tayo ngayon sa bayan ng Kapatuan dito sa Maguindanao, ang kauna-unahang bayan na ating dadaanan dito sa probinsya ng Maguindanao na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dahil dito na rin kami dumaan, kaya dinaanan na rin namin ng ilan sa mga tourist spots dito sa Socsargen. Hapon na. At ang nasa harap namin ngayon ay ang Lake Cebu dito sa South Cotabato, pero hindi na tayo makapagtatagal dito dahil meron pa tayong waterfalls na pupuntahan. Ito. Ang ganda